palanggira na hanungod sa sahid. Subuman ang ginarian sang langit kaangay sang isa kasahid. Naging ladlad sa dagat. Kag nagkuha sang sari-sari nga mga isda. Sang puno ng sahid. Ginbutong ini sa mga isda by God. Kag naglingkod sila sa pagpili sa mga isda. Ang mga maayo, kinsulod sa bulutangan, kag ang mga malain, ginpilak. Manginsubong man ini sa katapusan sang panahon, ang mga anghel sang Dios magakari kag magapain sang malaot nga mga tao sa mga matarong, kag ang mga malaot ila itagbong sa kalayo nga nagadaba-daba didto magahibi sila kamagabagrot ang ila mga ngipon. I was crucified and died with Jesus on his cross, and it is no longer I live, but Christ lives in me. The life I live now, I live by faith, the Son of God, who loved and died for me. And I can face all conditions by the power of Christ working in me. And because Jesus lives, I will live. I will not die. The one can snatch me, separate me from the love of the Father and of Jesus. Jesus is the Son of the living God. He is my Savior. He is my Lord. Loves me so much, and I love him so. This is my statement of faith. Amen. Ang Diyos gugma, nagapuyo ka nagapakikot sa aton. Ang Diyos ay pag-ibig, nananahan at sumasagawa sa atin. Ang Diyos ng pag-ibig, nananahan at sumasagawa sa atin. Dayaw natin siya, pagpaga natin siya. So, pinasalamatan po natin ang mahal na Panginoon na nandito na po ang mga kapatid natin. Kaya't, pagpagan po natin, Panginoon, para sa kanila. Today's reading is telling us about the Judgment Day. No? And one of the basic teachings that we should live out, yung pong isa puso natin, matuno natin nga ang Ginoo, He will come to judge the living and the dead, and we will be adjudged by the Lord sa pamagitan ng ating mga gawa dito. Ang Ebanghelyo, kung may ara na sangat terminolohiya nga ang Ginoo, siya po nagtuturo sa atin kung ano ang mangyayari sa ating pong hinaharap sa last days. Ang pag-abot sang Ginoo, usgaran niya ang maayo kag malain. In Jesus' name. Kung pila na subong ang edad mo, pila ka na subong? 63 pa. 63. Ang pila, kung sa Tagalog, ano na? Ilang taon ka na? Pila ka na? In Jesus' name. Liwat pila, be? I'm turning to 64. 64. Turning to 64. So, sa loob ng 64 years,
kung hindi mo tinanggap sa Jesus at hindi sinasabuhay ang kanyang mga sugo, at kung mamaya, kung hindi si Jin makapagsisisi ng kanyang kasalanan, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin sa loob ng 64 years, kung hindi po natin tinanggap ang Panginoon, ay talagang at isinabuhay ang kanyang mga salita. Yan pong sabi, the Lord God will judge us in accordance with sa ating mga gawa. So, dito pa lang, malalaman na natin, diri pa lang, malaanta na. No? By the grace of the Holy Scriptures, because kung baga, ang Scriptures, it is the primary source of divine revelation to us. Dara ang Biblia. Gani mabasa mo kung ano ang matabo sa aton. Kay ang Biblia, ginsulat na siya. May, ang natawag na nila nga, inerrance. Kay ina sa inspired sa Espiritu ni Kristo, ang tanan nga ginatudlo dira matuod. Kag tudloan niya ikaw kung ano ang matabo sa imo. Kung ang imo pangabuhi diri maayo, dalon ikaw sa iya ginarian. Kung hindi maayo, dalon ikaw dito upod sa panulay. In Jesus' name. Kag kabay pa nga tanan nga ari diri hindi pag-ihaboy sagwa sang bato lang sang Dios. Amen. Kay matabo gina ya, matabo gina. Pero makita naton ang kabubuton sang Dios when the Lord was hung there on that cross. When Jesus Christ was crucified on that cross, agbalyagid na, sinabi po ng Panginoon, Ama, patawarin niyo sila. Kaya hindi nila nabalaan ang ila ginahimo. Kung sa aton pa, ang balatyagon sang Diyos kag ni Jesus, balatyagon sang Amay, kag ni Jesus nga aton manuluwas, gusto niya gid nga ang tanan makasulod sa ginarian sang Dios. Nagkari siya diri agud to patawaron kita sa aton mga sala kun maginulso lang kita, agud to makaupod kita sa iya ginarian. So makita ta gid ang handom sang Dios. Dira ginpakita niya dira sa krus. Ginpakita niya gid nga ang tanan gusto niya nga luwason paagi sa ila nga paginulsol. Amay, patawara gid si Edwin sang iya mga sala. Sining sang scripture sa 1 Corinthians 2. Sinya, ang Ginoo kung balaan lang sa mga tao nga sa Jesus, Diyos, kag manuluwas, hindi ito nila pagpatyon. But because of their ignorance, amo na siling sang Ginoo, Amay, patawara sila sang ila sala, kay wala sila makaibalo, kay kung balaan lang to nila, kung nangpanang nila, nga ako, ang ilang panuduwas, wala ko ito nilagin patay. Gani. Nakita naton ang kabubuton ni Jesus kay sang Amay. Gusto niya gid liwat nga patawaron ang mga tao agud to nga
makasulod sa bato lang o kun sa ginarian sang Ginoo. In Jesus' name. Amo na, kagdason, ang sugpo niya sinya, wala gid nasulod sila una. Nga ang Diyos, may ginaman sa ila. Wala gini nagsagi sa una-una nila. Nga ang Diyos, may ginaaman sa ila. Ang wala nila, ginapaabot. Amugid ang ginaaman sang Diyos sa ila. Wala nabutang sila una-una kalabanan sa tao. Nga may ginaaman nga duog ang Diyos sa tao. Nga may langit. Nga ang langit, puno-puno sang tanan nila nga kinanglanon. Tanan nga kinanglanon nila ato dito. Pero wala gina nila nabutang sila una-una. Samtang ari sila diri. Kung ano ang ila ginahimo. Kung ano ang ginatagaan nila sang oras sa ila pagkabuhi diri. Sinaton, si Jed 64 na, dako nga grasya ang ginahatag sang Dios sa iya. Agod to nga mapalangit siya. Agod to nga hindi siya pagaboy sa gwa sang bato lang sa Dios. For that 64 long years. It times una sa 365. Pila kalibo na kaadlaw. Adlaw kung sa aton paginahulat sang Dios kita nga batunon naton siya kag ginulsulan ang sala kag ipangabuhi ang iya ginatudlo agud to mapalangit kita. Good for Jed. Siya subong nagapanglakaton na kay Kristo. Pero may iban nga tigulang na. Wala gid sila nakakilalahi sang Ginoo. Isa sa paglakat ko sa bukid, dugay-dugay na, umot may 20 anyos na sobra siguro. 25 siguro. Nga, amo-amo na, ginsugata ko sang may tigulang na siya, mga 80 taon na, kinambala niya ko, siya Edwin, mag-ulang ako, kabalo, nga buhi sa Jesus. Sa pagbamati ya dito. Amo na ni edad ko, siya, mag-ulang ako, na kay balo, nga sa Jesus, buhi, galing. Kaya namati siya, sang pulong, sa mga testigo. Ti salamat, sa tagtugi nga tion, ginbaton niya sa Jesus. Halin sa tagipusoon, kay liwat ang relasyon sa mag-asawa. Halin sa tagipusoon, amo man na ang relasyon naton sa Dios. Halin sa tagipusoon sang Ginoo, kagalin sa tagipusoon ta, nga ginatuon tagid, nga ginbaton tagid siya. Nga aton Ginoo. In Jesus' name. So, mga utod, bisan tigulang ka na, o kung siring na nila ang baho kuno sang tigulang amoy lupa na amot kung tuod gin man na sinya kidali na lang siya magbalik sa lupa in Jesus name. Pero ang Ginoo hindi magpabaya sa imo. Pagitaon ka sang Dios bisan ara ka sa putok-putukan sang bukid kay palangga ikaw sang Ginoo. Padalaan ikaw sang radyo sang Dios gugma, agud tumabatian mo ang iya nga pulong. In Jesus' name. So, my brothers and sisters, wala gid kun sa aton pa, kung may nagabantala lang sa kay Jesus, kung may pagpanugid lang, damo ang baluwas ni Kristo. Adlaw-adlaw, siling sang sang kalibutan. Kaya gani, Fred, na kapatay adlaw-adlaw nga tao, 174,000 every day.
174 o 700,000 every day nga klamatay ang tao. So balaan taman ang iban, siling sa Book of Revelation, ang mga makawat, ang nagapangilalaki, nagapangin-babahi, ang butigon, ang nagapaybawilan, hindi makasulod sa ginarian. So kung wala sa minagasugid sa ila, damo giri nagaklamatay adlaw-adlaw. Nga hindi makasulod sa ginarian sang langit. Pero makita naton kung ano kadako nga grasya ang ginahatag sa ila sang Ginoo. Ayan ang iban 80 man edad nila. Pero wala gid sila nakadesisyon nga batunon si Kristo kag maginulsol. Gani wala gid sang basulon ang isa ka tawo nga kun mapatay siya nga nagkadto didto sa impyerno. In Jesus' name, kaya ang Ginoo mangita ginaya pamagi. Liwat siling ni Jesus sang ara sa krus, Amay, patawara sila kay wala sila makaibalo sang ila ginahimo. Amo na ang musgar sang Dios sa aton. Kani agud to nga mabuksan aton una. Kay wala kita nakabalo mo sang aton ginahimo. Gani ginpadala niya ang aton nga tema sa leaders conference. Nakatkabo sa bugos nga kalibutan. Himu ang tanan nga mamati sa inyo nga akon disipulo. Ang iya disipulo amo inang nagapamati sa iya. Kaginatuman ang iya kabubuton. Kasi niya, pabunyagan sila, magpabunyag sila sa ngalan sang Amay, Anak, kag sa Espiritu Santo. Kay dira sa bunyag, nagasulod ikaw sa kabinan. Sang kasugtanan, you entered to that new and everlasting covenant with God. Ang Amay kag ang Anak nagisugot. Nga luwason niya, ikaw kag ako, paagi sa aton bunyag. In Jesus' name. Kag ang aton sala, ginako ni Jesus. Agod to, nga sa sina nga bunyag, kag sa pagkilala naton sa iya. Ang iya nga Espiritu, magin-ara sa aton. Kag ang Espiritu ya, amo magapakilala sa aton, nga may buhi nga Diyos. Nga may ara siya pang gobyerno, nga dapat naton sundon. In Jesus' name. So, kung ikaw isa ka binunyagan, tunduan niya ikaw mo, nga kumabati ka sa Word of God, nga amoy na ang magabaylo sang aton gawi. Tunduan ikaw, kung sa aton pa, sang Ginoo, ngang tagsa mo kapag pamati sang pulong niya, imo binagbinagon, dason, kinanglan itudok na sa tagipusoon, agod to makapamunga, sang sahi, sang batasan, sang Ginoo. In Jesus' name, amen. Nga kung magpamati ka, ginabinagbinag mo gid, pulong ni sang Dios, hindi ni pulong sang tao, pulong ni sang Dios, nga siling sang isa ka Roman officer sa niya, ibitlang lang isa ka pulong. Mag-aayong akon, sulugoon. Kagapati siya, gang pulong ni Kristo, once tuuhan mo, may gahom, nagamanifesto ang gahom sang Diyos sa pulong nga ginbaton sang tao. So amo na, kung ang pulong niya nga ginatudlo sa imo, ginabinagbinag mo, dason ginadesisyonan mo nga matabo sa imo. Kag wala mo ginatugot nga makawat na sang panulay, magapamuhi na ang sahi sang bunga ngang arang pagidait, arang pagpugong mo sa kaugalingon, arang kalipay, kaya mo na siya nagahatag sa imo sang kasiguruhan nga ang Diyos upod mo. In Jesus' name.
So mga utod, usgaran kita sang Ginoo. May langit, liwat, ang langit para sa mga matarong. Wala, gidicture sa aton, ang siga sang bulan, kag ang siga sa mga bituon, siga sang adlaw, madula na. Ito pariyobla sa mong kung may flashlight ka, ara ka na sa sagwao, wala na, hindi na gamit flashlight mo. Tama? Tama ka sa adag sa adlaw. Kung naara na kita sa balay sang Diyos, wala ni kinanglan ang adlaw. Wala nang kinanglan ng bulan, kay siya ng kapawa naton. In Jesus' name. Kag ang tubig, siya man ang tubig. Siya man ang tinapay sang kapoy. Ang tanan ara sa iya. Pero kung hindi kita magsunod sa iya, siling sang kasulatan, ang ulod, kay banawon ni patilawas na mo. Banawon patilawas ta, kag ang lawas ta nga ini, upod sa kalagta, iaboy sa kalayo, sa impyerno. Dason, amo na da siya, grabe na da ang tawag na, ang remorse mo bala, ang guilt mo, ang basol, ara, hamak mo na, dugay-dugay ka buhi mo, 80, 90, wala kagid yan nagbaton kay Kristo. Wala kagid maginulsol. In Jesus' name, ang bugal, ara gihapon. Do pariyo ka sang, ginalagas kita sang Ginoo, do ginalagas kita sang Ginoo, nga buligan. Amen. Pero wala ka man, wala mo sa ginabaton. Wala mo sa ginabaton. Do pariyo na sa aton, subong gina-example ilang nga ara kita sa kalalawran mo. No? Kung nagasakay kita sa barko, samtang kabuhi kita diri, ang simbahan, amo na, ara nagatag sa aton sang safeguard. Ara kita. No? Pero kung wala ka nagasulod ra, ikaw na nagalakat sa kalalawran sa imong kamatayon. In Jesus' name. Amo man na, kung sa aton pa do harap man kita si babaw sang aircraft sa eroplano. Karon malupok ng eroplano in Jesus name. Example ko lang na iya sa atong pagpanglakaton. Karon may ara ka mo nga anong tawag na parachute. Parachute. Lumpat ka mo tanan dira kay ti maabot na ang paghukom. Kung hindi mo yung pagbuksyan para parachute mo, kay man wala kagapamati kung anong buhaton. Ang guwa dara, tas taas nga daan maulog ka, kundi patay ka gid. Pero kung kabalok yung mamati sa instruksyon, mapapaandar mo parachute, hindi ka maano. Maintindihan man, amo na ang kakinanglanon, nga kumamati ka sa pulong sang Diyos, kinanglan intindihon mo. Kung ano ang instruksyon sang Ginoo, dapat mo ginintindihon. Kay tuod gid mag-abot siya sa paghukom sa mga buhi kag sa mga binatay. Gani wala gid siya sang balasolon. Ikaw kundi ang imo desisyon ang ginahulat. Kinanglan hindi kita magpadaog sa ginatawag na the lust of pride. Ang pride pala, tama ni ka, ambalan na sino, hinulsulin na, bawon, budlay isang tao. Tama? Ang balansa nga, kanto na to kinanay mo, ngayon ang to patawad, hindi mangyapon. In Jesus' name. Daw pariyo na ablas ang isa ka tao, nga, ginasundog yang libat. Sundog yang libat. Ito siling sang libat. Nya, agod to nga, hindi takapagsinutan. Inulso lang wala. Kahit ginalagas sa sang libat mo. Hasta nga paglagas sa iya, libat. Hasta sa muli na kalabot sila,
nahulog siya sa kwan. Sa ano na gaya? Sa quicksand bala? Sa kamunoy. Paglabot niya to sa kamunoy. Silingsang kwano, silingsang libat. Uwian ng ipo nga ginambal sa akon. Ay, hindi magyapon. Libat. Hasta nga kuha na siya. Nagsalop na gin sa uli. Niya ko na ginulsol ka lang. Sa uli, may nagwa nga kamot. Sige na, oh. Kita tiga-tiga yapon. Duha mangyapon. In Jesus' name. Ang buto, Pisto kundi bat yapon. So, amo ng tao, tig-atig-agid. In Jesus' name. Tig-atig-agid, mapatay ka na lang. Hindi ka pa maginulsol. Amo ng ambalya sang Psalm 19:12. Sinya ang tao, bawo, tig-agid ulo. Hindi iya makita ang iya nga sayop. That is why, kinanglan si Jesus manaogid. Si Jesus manaogid. Kag, magakuha sang aton ignorance. In Jesus' name. Kasi niya, my people perish because of their ignorance. Amay patawara sila kay wala sila makaibalo sang ila ginahimo. That is why, liwat, amo na ginapalakat niya ang mga binunyagan. Lakat kamo sa bugos nga kalibutan. Kamo nga binunyagan. Kamo nga naka-experience sa akon. In Jesus' name. Agod maluwas niya ang tao sa silot nga wala sang katapusan. Liwat, ang Ginoo, 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, gusto niya gid, ng tanan nga tao, maluwas. Gusto niya gid, paagi sa pagpamati sang pulong sang Dios. Siling ni San Pablo, sinya, konbinsido ako that the gospel is God's power to save those who believe. So paano sila makatuo? Paano sila makasalig kung wala sing may nabatian? Amen. Paano sila magtuo kay wala sila tuuhan, kay wala sila nabatian sa pulong sang Dios? Kag paano sila makabati kung wala sa may ginpadala? Siling sang kasulatan. In Jesus' name. Di dapat ang pagpadala nga it must be confirmed. When Jesus Christ nag-elect siya, nagpili siya, sang iya gintutunan, 12 apostles. Siling niya na, the Lord Jesus Christ prayed. No? Nag-isugila doon sa amay, sa buong magdamag, nangamuyo siya, pag-aaga, ginpili niya ang iya mga gintutunan. Isa-isa gintawag si Pedro, si Juan, Santiago, hasta 12 gid. Kag siling niya, gintawag niya sila, ginpili, agod maging kaupod niya. Kay kung kaupod niya, matudluan niya, mapakilala niya kung sino siya. Ama, dason, tapos ipadala sila. Agod to nga ang misyon ni Kristo, padayunon nila. Kay si Kristo, magalakat, balik sa amay. In Jesus' name. So, bag-o sila ginpalakat, nakita nila sa sulod ayan sang 3 katuig. Naupod nila kay Kristo, nakita nila ang gahom ni Kristo. Si Kristo, kita nila nga nagbanaw sang patay. Si Lazaro, ang bata sang balo, ang bata ni Jairo, patay, ginbanaw ya. Kita gina nila. Kita man nila ang gahom ni Jesus. Kung paano naglakat sa tubig, kung paano ginpauntat ang balod, ang hangin, ginpauntat, kita gina nila. Kita man nila kung paano ginpakaon sa Ginoo ang 4,000 kag 5,000 nga mga lalaki wala labot babahi kag mga bata ginpakaon niya paagi sa tinapay 7 kabilog kag 5 kabilog. In Jesus' name, kita na nila. No? Nakita man nila ang mga masakiton,
Basta ara lang si Kristo ka magtuo, tanan nga sa masakit, kita nila nga ginayos ang Ginoo. Kita man nila kung paano magpatawad ang Ginoo. Kita gid nila kung paano kamaluluyon ang Ginoo. Kay upod nila siya. Yet, ang Ginoo ara na sa tubangan ni Poncio Pilato kag sa mga ilato nga mga Hudiyo sa ila pangulo, ang mga iyagin tutunan nagpalalagyo. Pero sa malipot nga pulong, sang napatay na si Kristo, unang nga gabi, nga sang siya nabanhaw, hingkatuan niya gito, ang iya mga gintutunan, nagpakipag uli siya, nagambal siya, pagidait ara sa inyo. Pagidait ko, wala ako maaking sa inyo, ang pagidait ko, ginahatag ko gid sa inyo. Bato na ang Espiritu Santo, ang mga sala nga ginapatawad nyo, patawaron ko. Kapila ginambal ang pagidait. In Jesus' name, amuna, kung tawgon ka sang Ginoo, kung tawgon niya ikaw, ipakilala sa imo, kung paano siya, bisan backslider ka pa, ang Ginoo ang yagog maara gyapon. Gusto niya nga magbalik ikaw sa iya. Patawaron niya ikaw. Kag ihatag sa iyo kay Pedro, kag mga apostoles, gitahatag sa ina. Ang bulaton, nga padayunon nila ang bulaton sang kaluwasan. In Jesus' name, pag-abot sa Pentecostes, makita naton dira, no? Ang Mark 16 nagasiling pa, bisan katiga sang ila nga tagipuson sa pagpati, pero ang Ginoo nagpadala sa ila. Kay ba nabalaan sang Ginoo sa adlaw sang Pentecostes, ang Espiritu ni Kristo magasulod sa ila. Ang maghahatag sa sang boldness in Jesus' name, maghahatag sa sang boldness. Santo gigiling nga gabi sa pagkabanhaw ni Kristo, bato ng Espiritu Santo. Dason, sang adlaw na sang Pentecostes nag-abot, gintagaan na sila sang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, kung sa aton pang confirmation, nagahatag sa aton sang kusog, sang kaisog, sang kaalam, sang paghamok, sang ibalo. Agod to, nga nabalaan naton, ngang Diyos yara sa aton, kag magahatag na sa aton, sang dako nga gahom, nga mapuka naton, ang mga kadlok, bisan pa sa kamatayon. Paagi dara sa Espiritu Santo, makita naton, ang huyog sang aton lawas nun nga luyag, madaog mo na. Kaya ara sa imong Espiritu sang Diyos, ang luyag sang aton mga mata, sarangan mo na mamadaog, tungod sang Espiritu sang Diyos nga ara sa imo kasi nga pulong. In Jesus' name, na the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, pwede mo na ni madaog kayang Espiritu yara na sa imo. In Jesus' name, so mo na ang Ginoo, amo na siya, no, tuduan niya kita kung paano naton dag-on ang ining kalibutan, ining yawa, ining unod-nod nga luyag. Kayang Espiritu sang Dios yara na sa aton. Kag balaan ina sang tawo nga ginpili sang Dios. In Jesus' name, ari kita diri mga utod. Kay balaan mo gid personal nga nasugata mo ang buhi nga Dios. Siling gina sang kasulatan, ang Espiritu Santo mag-upod sa inyo, kag mabalaan niyo ang Dios yara sa inyo. Siya magabukas ang inyo una-una, nahanungod sa Dios, kag sang sugo niya sa inyo. Ang talaksan sa kamatuoran, ang takalan ng katotohanan, may measurement. Ano po yan? Your personal experience of the saving power of God. You have that personal experience of God's goodness. Balaan mo gid nga sa
nagpanawag ka sa iya, o kung nakapamati ka sa pulong sang Dios, kang nagtawag ka sa ila, sa ngalan niya, ikaw na kay balo. Ikaw lang na kay balo. Balaan mo gid nga nasugata ko ang Dios. You experience that divine and personal encounter with our Lord Jesus Christ. It is the Holy Spirit that opens your mind and give you understanding that you really have that personal encounter with that God who created the universe. Amen. Buhi siya, ang Diyos nga di mamalatyon, ang Diyos nga naghimo sang aton kasudlan. Siya ang nagahatag sang aton nga lawas. Tanawa bala kung ano ang Diyos. Tagaan niya ikaw sang heart, sang lungs, sang blood, sang veins. Tanan nga ina, wala kita labot nga mapaandar na. Siya ang nagapaandar sina. Mahibo mo na? Mahibo mo paandar ang ibo heart, ang ibo lungs, at the same time, mapaandar mo ang tanan mo nga organ sa lawas. Mapaandar mo na. Diyos ang naghimo sila. Amen. Diyos ang naghimo sila. Amo nang ambalya kay Hope. Hope. Sa aton pa, nga ara ka sa pagtuga ko sa planeta, ara ka da, wala ka da. Makaimo ka sang adlaw, makaimo ka sang init, makaimo ka sang kadudulman, wala ka gidra. Makaimo ka sang kalibutan, makaimo ka sang bukid, makaimo ka sang flower, makaimo ka sang seeds. Abi, explain mo ba nga may seeds. Amen. Explain ba ko nga anak kay mo ang manok sa itlog. Mahimo mo na? In Jesus' name. Diyos ang naghimo sa tanan. Ang di mamalatyon nga Diyos, mga brothers and sisters, nagahatag sa aton sang rason nga may Diyos gid ang kalibutan. Tama. But that ang mga rason nga ina nga may Diyos gid ang kalibutan, that is not enough. Kinahanglan maengkwentro ko gid siya. Ang ginasugid nilang Diyos nga mga kagagahom, nga naghimo sang langit kasang duta, nga naghimo sinisang kasagingan, hindi lang nga mabatian ko. Kinahanglan, ma-experiensyan ko siya. Kay siling sang kasulatan, siyang Diyos ang pagigugma. Siyang Diyos nga nagaluwas. So kinahanglan gid, nga ma-experiensyahan ko ang Diyos nga nagayigugma sa akon. Ang yawa, si Satan, kita mo na sa scriptures, nagasiling man nga, sang na-enkwentro ya sa Jesus, siling sang panulay nga ara sa tao. Jesus, nagkari ka bala sa pagsilot sa akon, sa hindi pa ang natalada nga tion. So makita mo, si Satan, he knew that Jesus is the Christ. Amen? Kung baga, may mga tao gali nga nakaibalo, nga may Diyos. Ang rason nila, nagasiling nga may Diyos. But that is not enough. Kay si Satanas, balaan niya man nga sa Jesus, nga may Diyos ang kalibutan. So nung buhaton ko, gudluwason niya ako, I need to have that personal relationship, that personal knowledge. Maghambal ka, knowledge sa Diyos. Hindi lang kilala mo si Edwin. But silingon, suod gid ka mo. Suod gid nga nagkilalahay ka. Amo na ang kinanglan ko, oo, nakikilala ko siya kay siling nila muna, nabasahan ko siya. Pero ang pagkilala sa isang suod lain, kinanglan, ma-experience siya gid ako sa iya nga pagigugma. Na-experiencean ko gid ang iya nga kaluoy. Na-experiencean ko gid ang iya nga gahom nga nag-aayo sa akon. Kinanglan experience siya ko gid. Kagdason, ida nga personal mong experience siya, nga buhi gid siya. Nga buhi gid siya. Amo man na experience siya ni Brother Edwin, ni Sister. Tanan kita nga nagpangita sa iya. Hugot sa aton tagipusoon dira kay Kristo. Isa sa aton
may personal nga istorya. Nga ginayo niya ikaw, gintagaan niya ikaw sa pagidait, ang wala pulos ni mga kabuhi, pariyo ko sang una, tungod sa iya, kinamamati kita kang nagtuo kita sa iya, subong, naglain na. Sang una, hindi ka katulog. Sang una, puno ka sang, ang batasan hindi maayo. Tama? Puno ang worries mo, ara, nagapalangkaak. Hindi ka nakapangusay. Tama? Kaya imo una gumon. Pero sang ginbaton mo si Kristo, pariyo sa ila, lantawan niyo subong, ang buhok mo, mausay na. Tama? Amen. Tama. Kaya gintagaan ay ikaw sang grasya, na kinanglan ining alawas, kinagalin sa iya, imo gid atipanon. In Jesus' name. So, mga utot, ang talaksan sang kapaturan, sang Diyos nga buhi, hindi lang kiyambal-ambal kinatunan mo, balaan mo gid, nga ara siya sa imo. Balaan mo gid, nga ara siya sa imo. Kag ini, nga hibalo mo personal, amo mo na ang naagyan sa mga tao, nga subong ari sa palibot, hindi kita makakadto sa sining lugar nga ini. Kung wala kita sang personal sa aton pa nga pagkilalahay sa aton Ginoo. Tama? Kagang iya espiritu among nagtulod sa aton, nagatag sa aton sang luyag. Nga magkadto sa sining nga lugar, agoto magkamodera nga magkilitanay sa inyo testimonya nagapamatuod ngang Dios nga naghimo sang langit sang duta, nga naghimo sining sang tao, pwede nyo gali masugata. Magkabati ako, amen. Kag ining inyo pagsugatanay sa Ginoo, hindi lang napasan sa pagtuo, kaya ang pagtuo kinanglan dugangan mo na mo sa pagsalig. Gani kinsugiran niya kita, the primary source of God's divine revelation ara sa Biblia. Kag may simbahan nga nagatudlo sa aton. Gani nagtuon kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kay dira sa Biblia makita mo kung sino ang Dios nga imo na eksperyensyahan. So ina nga eksperyensya mo, ang pagtuo mo nagdalom. Kay nakaatagan ka sang paghangop. Nga tungod sa pagpamati mo pagid sang pulong sang Dios. Tungod kay ang imo pagpamati hindi lang nagaagi kundi gina-digest mo gid. No? Ginaano magig ginahimay-himay mo kay pulong na balaan mo, pulong ni sang Dios, hindi ni pulong sang tao. Kag nabalaan mo gid ngang pulong niya, buhi ina kag basta tuuhan mo mga utot, mapatsagan mo gid ang iyang presensya. That is why kung nagabasa ka sa Biblia, mangpan mo ang gahimo ang Diyos sa milagro tungod kay sang pagtuo. Kag ang pagtuo nagabot sa tao, kay may nabatian sila na nungod sa Ginoo. In Jesus' name. Kag ina nga mga tao, balaan nila nga may Diyos, ang Biblia sumo, ara na sa ila kamot. Kay dira sa ila nga pagangop, sang binuhatan sang Ginoo, nagadalom ang ila pagkilalay sang Ginoo. Gadalom ang ila pagkilala sa Ginoo. Tungod sa sinang gusto niya nga magtuon sa Ginoo. Gani ang aton simbahan, nagatudlo sa aton may Biblia, may katekismo. Agod to nga magdalom ang aton pagkilala sa aton Ginoo. Madalom nga pagangop. In Jesus' name. Mga utod, kayang imo eksperyensya sa Ginoo, ginayo niya ikaw. Kadason, tudluan kita sa Biblia, tudluan kita sa simbahan, tudluan niya kita. Na kung mag-worship ka, manaog ang Diyos, simbahon mo siya, gapanaog ang Diyos mo.
So, ang ibo experience siya, nga hindi mo ma-explain sang kung anong kanami-nami sang imo mabatyagan. Kung ang presensya sang Diyos, ara sa imo, amo mo na mabatyagan nila. But siningon, napamatud-an nyo. Nga kung imayaon mang Diyos, kag ang ginasiling niya sa Biblia, ibubuhaton ang katahom sang Diyos. Ang pagkabalaan sa Diyos, mabatyagan mo. Ang iba nagatulo ang luwa. Ang iba niya siling na, Lord, maupod na ko sa imo. Nga, ang presensya sang Diyos, nagapanaog. Para riyo kamatanan, nga naka-experience siya sina, ang iban makasiling, ano na batyagan mo? Hindi ko ma-explicar. Gusto ko na nga mag-upod sa akong Ginoo. Kay palariyo kamutanan nga naka-experience siya. Ang iba experience siya sa nagpangamuyo ikaw hugot sa tagipusoon mo. Nga nabuton mong Ginoo, wala ikaw ginpaslaw. Kag ang ibo ginimo, kung ginhimo yaman sang isa, palariyo kamutanan. Nga na-experiencehan nyo ang pagpalangga sang Diyos. That is why, mabatyagan nyo nga kamo, bahin sa iyang nalabas. Gani, ang kasadyan nyo ara, dira nyo na mabalaan nga ang Diyos yara sa inyo, isa-isa. Nga kamo, bahin sang lawas sang Ginoo. Nga muna, gambal kita nga, blood is thicker than water. But, ang tinawag na sa biblical parlance ang brotherhood, ang brethren, ang inyo paguluturay tungod sang bunyag, sobra pa sa relasyon ninyo nga magulutod sa dugo. Nga kay nataho kamo sa balay sang Dios kag ang Espiritu sang Dios nga yara sa inyo nagapakita nga magulutod kamo dira kay Kristo. Kani matingala ka ang halimbawa, taga Manila, taga Mindanao, mag-ulang mo kakit-anay. Pero matingala ka, nga, ang inyo balat yago, dudugay na ka mo. Nag-ilit-anay. Tama? Batyagan mo na mo. May mga tao, mag-ulang mo kakilit-anay. Pero batyagan mo, ang dira sa sulod, nabalaan mo gid. Nga, ang Espiritu Santo, yara kita gambal, utod mo na siya, ara ako sa iya. Ang Espiritu Santo, ang magpakilala sa aton. In Jesus' name. Amen. So mga utod, ang divine revelation na nungod sang Diyos na nagtawag sa aton, liwat, na-experiensyahan mo, na-experiensyahan ko, na-experiensyahan nila, buot silingon, nagahatag sa aton sang kamatuoran, nga wala kita nagalakat na aton-aton lang. Nagalakat kita sa tuy-tuy sang Espiritu Santo. Nga ara gid ang Ginoo. In Jesus' name, batyagyan mo gid ang iya presensya, ang iya pagpalangga. Diwat, ang inang pagpalangga sang Dios, mabatyagan mo, mabatyagan ko, mabatyagan naton. Amo na ang siling niya, kung namuot sa imo, para kay Moses, ipahayag niya sa imo ang iya nga balaan nga presensya, the beauty of His holiness. Batyagan mo gid ang katahom sa iya pagkabalaan, kung dayahon mo siya, batyagan mo gid. Nagaybi ang imo. Dira sa imo kaibuturan, balaan mo gid kung daw ano katahom kag may gugmaon sa imo Dios. Hindi lang ikaw ang naka-experience sina. Ang mga utod mo nga nagahimo sina, amo man ang ilang nga balatyagon. Hindi siya makita, pero ang pulong sang Dios dira sa Biblia, kung tumanon mo, nagamanifesto ang Dios nga buhi. Kag taran kamo, palariyo kamo, eksperyensya. Kung ara na siyang iya presensya, mabatyagan mo man ang gahom. Batyagan mo. You are mabatyagan mo nga gina-electrified ikaw. Batyagan mo ang gugma sa Diyos. Amen. Kag ina nga manifestasyon, kung magkadto ka sa imo utod, palariyo ka mo tanan. Grabe, ang imaya sa Diyos. Nagadala, hindi, sang kapatawaran, kag mga bilagro, physical. Ganit makita mo dara. Kita mo dara, dugay-dugay kasi rin, ginayo na ako. Para kay nasang nasugata kong utod naton, sinya Brad, ang akon spinal column, dugay ko na ni ginantos.
Pero sang, ano di ko na, pero sang Martes, kagintulok namon, kay siling sang Word of God mo, ang Word of God niya, kung patihan mo pulong sang Dios. Patihi ang pulong niya, sang sa imo ginabatyag. Patihi ang iyang pulong, kontra sa imo ginabatyag. Kay man nga ginbalasihan na dira. Balasihan naton, siling na sang Ginoo, kay Jairo. Kay samtang si Jairo nagambal ang Ginoo sa Ginoo, kadto ka sa balay kay mata to nagay mumugto. Ito ang imo kamot kag mabuhi siya. Samtang nagalakat sila, may babae tong ginadugo, kag damo ang daso kay Kristo. Kag ang babae tong ginadugo for 12 years, nag-ayo siya tungod siya pagtuo. Siling sang Ginoo, sinong nagtandog sa akon, kay ang gahom nagwa sa akon. But sa lingkod ko, ang Diyos yara sa imo, kang magamit sa imo, batsyagan mo may pwersa sa sulod. Latawan niyo bala sa mong, simple ka lang, nagapamati, pero may pwersa sa sulod, ang gusto mo mamati, in Jesus' name. Kagina nga pwersa, magadako, kung magtuo ka sa iya, mag-focus ka iya, mabatsyagan mo ang pwersa nga ina. Tiyan mo na natabo, no? Sa babae, kinagtuo sa kay Kristo kasi Kristo man, nabalaan niya kami nagwa sa iya. Pagtapos doon natabo, ang may taho nga nagsugata kay Jairo, niya hindi na lang papagato ang Ginoo sa imong balay, patay na bata mo. Siling sang Ginoo, magpakabakod ka, bakod ka, tuo ka sa ako. Hindi pagtanawa ang hitabo. Patihi ang akon pulong. Amo na permi siling niya, anak, mamati ka sa tingog sang imo amay o kung sang imo iloy. Kagaya nga pulong, dara sa imo tagipusoon, panirado ka sa iyang pulong, kag mag-focus ka, agod to, mabuligan ka. Siling na, sa Proverbs 6, 21, 22, ara-ara, gani kung magtratar ka sang pulong sang Diyos, tudok mo sa imo tagipusoon, hindi ka magtulok sa sirkumstansya, nagasakit yan mo, kung gano ka, tulok sa pulong sang Diyos, ng Diyos mong ara subong, nga makasarang ayo sa imo, kay ginbayaran niya ng tanan mo nga masakit, dira sa Kalbaryo. So mga utod, ini nga manifestasyon, nagahatag sa aton, sa pamatuod, ng atong ginatuuhan, buhi, kiman nga may mga milagro, nga nagasunod sa iya presensya. Tama? May mga milagro, may mga bulag kakita, may mga piang kalakat. Tungod sang inyo pagtuo, kag kamo sina, saksi kamo sina, nga ang inyo ginatipunan diri nga Dios, nga Ginoo nga Hesus, hindi patay, buhi nga Dios. Kag ginatuluan niya kita kung paano naton siya, paano siya magkari sa aton. Kagliwat, eksperyensya mo, eksperyensya niya, eksperyensya ko, eksperyensya naton siya. Ang gahom, aragid. Mula kita nagasimba sa Diyos nga patay. Buhi siya. That is why, ang aton sining personal nga eksperyensya, nga nakita natin ng maya sang Diyos, kinanglan ini, ginakonfirmahan ini, sang simbahan. Pareho kay San Pablo, kundi nagawali siya, damo-damo milagro na tabo sa iya. Pero sa inya, sa libro sang Galacia, kinambalan ako sang Espiritu Santo, nga magkadto sa Jerusalem, agad to ikonfirmar sa mga apostoles. Siring sang Ginoo, Pedro sa sining nga bato, patindugon ang iglesia. Kinahanglan ikonfirmar sinang sang magisterium, sinang otoridad, kaginbilin sang Ginoo. Amen. Ti si San Pablo nagkadtogid, kaginkonfirmar siya ni San Pedro. Kita man, ang aton personal nga eksperyensya dere, may sulat si Bishop Lagdameo, may ara siya, nga statute nga ginbilin at sa aton, konstitusyon ng statute, nga nagapamatuod nga kita, iya ni Kristo, nga nagasunod kita, kinakonfirmar kita, nga ang Diyos nga ginatuuhan ta, amo ang Diyos ni San Pedro. In Jesus' name, that is why, mga utod, this coming
Saturday. Ginauna ko ni sa inyo ginashare kaysa Saturday ang tanan nga Diyos kugma nga ginabaton bagid nga ini nga komunidad iya sang Diyos kag imo ini komunidad imo ini panimalay ginanan magkuhan ka magbayo kita puti amen kay mga kantata tang tang tatang okay ikaw naton we are the bride of the bridegroom in Jesus name makuan kita ma-pledge kita nga ining komunidad balad bugid kadiri kita ginabutang sang Ginoo nga makilala naton siya in Jesus name diri kita ginabutang nga aton panimalay pareho sa simbahan no may ara nga Agustinian may ara nga Clarician may ara nga mga congregation nga sa diin dira sila ginbutang sang Ginoo agod to maserbisyohan ang Ginoo kag makilala pagid nila ang Ginoo kita diri may konstitusyon kita kag statute nga ginadala kagid sang Dios damo ang komunidad abay pamalandong kag diri ikaw gindala kag gusto niya ipakita sa imo nga amo ini siya ang Maria o kon Jose nga magatoy-toy sa imo sa aton kaluwasan. Maria Santissima nga siyang nagtipig kay Kristo. We are members of the mystical body of Christ and there must be somebody to take care of your souls. Amen. So ini nga komunidad kung nabatyagan mo nga amoy ni siyang imo nanay, imo tatay. Gani, si Bishop Medipel, Archbishop Medipel, siya ang aton nga ma-preside, administering officer sa oath naton sa Ginoo. In Jesus' name. Upod kay Bishop Makani. Nga, nagapatig kita. Ginabaton tagid. Nga ining komunidad nga ini. Inhatag sang Diyos sa imo. Nga imo panimalay. In Jesus' name. So, sa Sabado, alas 10 pala, o kung 10:30 ang misa sang aton Arsobispo. Pud kay Bishop Makani. Dira kita, ma-praise kita. Kag ginakilala tagid nga nasugata tam Dios. Upod sa aton kauturan. Kag ini nga pasugat anay ginkonpermar sang aton simbahan. Kag ginakos tani nga muning alagyan agod to mapalangit kita. Ang Iglesia Katolika in Jesus name. Amen. So, amo na ginakabit mo ini imo panimalay nga ginatag sa Dios. Gani mabayo puti. Puti lang no. Kagdason ang lalaki ano gusto sa babae ang lalaki? Puti lang no? Puti lang. O kung barong, pwede man. Long sleeve, pwede man. No? Pwede man butangan mo. Kapa. In Jesus' name. Amen. Pero muna, imuon natin. Agod to nga. Liwat, ining aton pagupdanay. May relasyon sa aton adlaw sa aton paghukom. Amen. Kag ini siya ang komunidad sa Diyos kutma. Amo ang magabulig sa aton sa pagakos sa pagtulungan ni Kristo sa simbahan Katolika. Amay, patawara sila kay wala sa makaibalo sa ila kinahimo. So, kung sa aton pa, ining aton kinahimo magakuha sa mga nagabalabag agod makilala nato ng Ginoo. Kasi niya, ginpatay nila ako, kaya wala sa kakilala sa akon. Di ipakilala, tayo ginapakilala naton sa sining komunidad, si Jesus. Maintindihan man. Kag, diwan,
Ang eksperyensya mo, eksperyensya ko sa kay Jesus. Nagapamatuod nga buhi ang Dios. Ngang Dios nga di mamalatyon. Ara gid nagbulig sa aton. In Jesus' name, batyagan mo gid siya. Ara sa imo. Kag ina nga imo na batyagan man sang kilid mo, batyagan kuman. Kung sa aton pa ginapamatud-an niya. Ngang Dios nga nagtugas ang langit isang duta, kay ginadayaw ta siya, ginasimba ta siya. Siring niya, I will be with you till the end of time. Hindi niya kita pagpabayaan. In Jesus' name, ari siya, kasi niya, pangayo ka mo, kag atagan ko ka mo. Sang Ginoo kay Pedro, Pedro, sugiri ako. Sino sa duwa nga ini, ang magpalangga sa Ginoo, sa nagpautang sa ila. Duwa sila, wala nakabayad. Ang isa ginpautang 50, ang isa 5,000. Sino sa ila ang magigugma sang dako? Masabat mo gid ina. Ang ginpatawad sang dako among na makaygugma sa iya. Mahimo mo ba na? Kaginpakita sang babae nga nagigugma siya sang dako. Ang iya nga alabastro nga ginabutangan sa malahalon nga agwa ginbuka niya. Ginpahid sa ulo sang Ginoo. Kag iya nga luha nga puno sang pagpasalamat amo naghugas sang tiil sang Ginoo. Ang iya nga buhok sang babae nga nagas simbolo man sang iya himaya. Sang iya kadalagan among ginuhugas sa tiilan sang Ginoo nga iya ginahigugma. Siling niya sa nagbaton sa iya, sa pagsunod ko sa imo, balay, wala kagid naghatag sa akon sang sining nga mga butang. Pero tulo ka siya, ginhatag niya ang malahalon nga yara sa tao. Ginasiling ko sa imo, siling niya, ang iya sala, ginpatawad na. Magaupod siya sa akon ginarian. Ang gugma sa Ginoo, mapakita mo. May gugma mo sa sandako. Kung nabalaan mo, gaginbuligan niya ikaw. Gaginluwas niya ang imong kapoy. Kag nabalaan mo gid, nga kung wala siya, wala ka na sabong sa may ginakaptan. Balaan mo gid na. Gani, makasiling ikaw, kung ikaw ang tao nga ginpatawad sang dako, wala sang rason nga magdulot ka sa Ginoo para sa iyang himaya. Silinggid sang Ginoo, nakat ka mo sa bugos ng kalibutan. Ipakilala niyo ako. Pakilala niyo ako. Kag sa aton, may radyo kita. Kung ginapalangga tang Ginoo, buligan tang patindog ang radyo. Bas, maabot si nung Jumari. Buligan niya kita. No, nga agod to kang aton kinanglanon sa 4 ka stasyonan sang radyo. Mapatigayon naton nga makabantala sang mayong balita. Gani mga utod, tungod sa aton pagigugma sa Ginoo,
itudok sa mong sa ibang tagipusoon. Ma-share kita, baga, sa pinaka-ali sa aton. In Jesus' name, in Jesus' name,